Iniwan niya ang isang sea nang walang paalam. Walang paliwanag. Walang bakas. Taon ang lumipas. Isang tingin lang sa airport. At bumalik ang lahat ng saki. Kasama ang isang lihim. Na kayang wasakin ang kanyang mundo. Bakit siya umalis? At ano ang itinatago niya hanggang ngayon? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, mag-subscribe. At i-comment kung gusto mo pa ng ganitong klase ng story. Iniwan niya ang sea nang walang paalam. Taon makalipas, isang tingin, agad siyang inuwi para ispoil. Hindi niya alam na isang araw. Isang sulyap lang sa gitna ng mataong airport ng NAA. Magigiba ang lahat ng pilit niyang kinakasan. Dati, siya ang babaeng naglakad palayo. Habang ang lalaking iyon ay may hawak na singsing at pangalan sa bawat billboard sa EDSA. Bata pa, makapangyarihan, at iniwan niya nang walang kahit isang paalam. Hindi dahil kulang sa pera. Hindi dahil may ibang lalaki, kundi dahil may lihim, na hindi niya kayang ipagtapat noon. Taon ang lumipas. Natutunan niyang mabuhay sa maliit na apartment sa Quezon City. Nagko-commute sa umaga, kumakapit sa jeep kapag umuulan, at nagtataguyod ng simpleng buhay, na akala niya ay sapat na. Hanggang sa araw na iyon, amoy kape at pagod ang airport. May yakan, may union, may mga taong kauwi, at doon, sa gitna ng lahat, nagtaggo ang mga mata nila. Hindi siya nagbago, mas tumatak, mas tahimik. Pero ang titig niya, parang bumalik sa gabing iniwan niya ito. Nang luhaan, at nanginginig ang kamay sa pinto. Isang tingin lang, walang tanong, walang sigaw, walang paliwanag. Hinawakan niya ang pulso niya, na parang takot na mawala uli. At sa harap ng lahat, isinakay siya sa kotse, na mas mahal pa, kaysa sa lahat ng desisyon niyang ginawa sa buhay. Hindi siya tumutol, hindi siya nagsalita, dahil sa dibdib niya, may tanong na muling bumukas. Paano kung nalaman niya na ang dahilan ng pag-alis niya noon ay ang lihim na dala niya hanggang ngayon? At habang binabaybay nila ang kahabaan ng silima, habang kahimik ang lungsod sa labas ng bintana, dahan-dahang nagsalita ang lalaking minsan niyang iniwan, na parang wala raw nagbago. Pero sa tono ng boses nito, may sakit, may gali, at may pangakong hindi pa niya maintindihan. At doon niya napagtanto na hindi siya basta inuwi. May dahilan. At ang dahilan na iyon ay unti-unting kapalapit sa kanya. Habang bumubukas ang gate, ang bahay na minsan na rin niyang tinawag na tahanan, bumukas ang ilaw ng driveway. Isa-isa. Parang may sinusundan siyang landas, na matagal nang naghihintay sa pagbabalik niya. Bumaba siya ng sasakyan. Nanlambot ang tuhod. Hindi dahil sa ganda ng bahay, kundi dahil sa bigat ng alaala. Dito siya huling tumawa. Dito siya huling nangara. Dito rin siya tahimik na nagpaalam. Habang tulog ang lalaking minahal niya, hindi pa rin siya tinitingnan nito. Naglalakad lang. Tila kabisado pa rin ang bawat hakbang. Kahit taon ang lumipas, pagpasok nila, amoy mamahaling kahoy at katahimikan. Walang kasambahay, walang ingay, parang sinadya. Umupo siya sa sofa, mahigit ang kapit sa bag, na parang may tinatagong kasalanan. Doon siya nagsalita. Unang beses matapos ang maraming taon. Pasensya na. Hindi siya humarap. Pero narinig niya ang mahinang tawa. Mapait. Pagod. Esensya. Iyon lang ba? Tumayo ito. Dahan-dahang lumapi. At sa wakas, nagtagbo ulit ang mga mata nila. Sa loob ng bahay na puno ng multo. Alam mo ba kung ilang gabi akong nagising? Iniisip kung buhay ka pa. Alam mo ba kung ilang taon? Kung hinanap ang sago. Kung bakit mo ako iniwan. Nanikip ang dibdib niya. Dahil ang sago ay nakatago sa loob ng katawan niya. Asa katahimikang hindi niya kayang basagin. Humakbang palapi ang lalaki. Sapat lang para maramdaman niya ang init nito. Ngayon, nandito ka na ulit. At ayokong mawala ka. Hangga hindi mo sinasabi ang dahilan. Napatingin siya sa hagdan, kung saan minsan siyang umiyak mag-isa. Habang hawak ang maliit na test result, na hindi niya kailanman ipinakita. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang pintig ng puso, na parang sasabog. Dahil alam niyang, sa sandaling magsalita siya, hindi na niya mababawi. At ang sikreto, na itinago niya ng maraming kaon, ay handa ng baguhin. Ang lahat na natili siyang nakatayo. Tila kinapos ng lakas ang boses. Pero hindi na niya kayang umatras. Pinikit niya ang mga mata. Parang isang dasal. Isang huling sandali ng tapang. Noon, akala ko, kung alis ako,
Mas magiging madali para sayo. Bumagal ang paghinga ng lalaki. Ramdam niya iyon. Kahit hindi siya tinitingnan. Akala ko, kung hindi mo alam, hindi ka masasaktan. Ahimik ang buong bahay. Parang papi ang mga dingding. Nakikinig. May nakita ako noon. Isang bagay na hindi ko kayang ipaglaban. Habang ikaw ay may mundong binubuo. Unti-unti siyang humara. Nanginginig ang labi. Buntis ako. Isang salitang bumagsa na parang basag na salamin. Sa pagitan nila, hindi siya agad gumalaw. Hindi rin nagsalita. Parang pinipilit unawain. Ang bigat ng narinig. At bago pa siya makapagpaliwanag, dinugtungan niya agad. Hindi mo alam. Kasi hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi. Kasi natakot ako. Natakot akong maging hadlang. Sa lalaking may pangara. Na mas malaki pa sa amin. Dahan-dahang umangat ang ulo ng lalaki. At sa mga mata nito, hindi galit ang nakita niya. Kundi sakit. Na pinigilan ng maraming taon. Nasaan? Isang tanong, na mas mabigat pa, kaysa sa lahat ng salita. Napalunok siya. Hinaplos ang tiyan. Nawala na roon ang bakas. Wala na. Mahina. Malinaw. Isang katahimikan ang bumagsak. Mas mabiga, kaysa sa anumang sigaw. Sa sandaling iyon, parang bumigay ang balikat ng lalaki. Ang na kinatatakutan ng lahat. Lumuhod ito sa harap niya. Hawak ang ulo. Parang unang beses. Naging tao. Kung sinabi mo sana, nandito ako. Umiiyak na siya ngayon. Walang itinago. At doon niya naramdaman ang bigat ng desisyong ginawa niya noon. Pero hindi doon nagtatapos ang katotohanan. Dahil may isa pa siyang lihim na hindi niya pa sinasabi. Isang lihim na sa sandaling mabanggit ay muling yayanik. Sa buhay ng lalaking nakaluhod sa harap niya, tahimik siyang nakatayo. Habang umiiyak ang lalaking minsan niyang iniwan. Lalaking akala ng mundo ay hindi marunong masaktan. Gusto na sana niyang yakapin. Sabihin na tapos na. Na pareho na silang sugatan. Ang lihim ay mabigapain sa dila. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Sa tapat niya, magkasing baba, magkasing hina. Hindi ko sinabing wala na. Kasi nawala. Napatingin ang lalaki. Parang may biglang kumabog sa dibdib. May nabuhay. Mahina. Malinaw. May anak kayo. Isang salitang hindi na niya napigilan. Ang pagbagsak ng luha. Buhay. Tumango siya. Habang nanginginig. Parang inaamin ang isang kasalanan. Na matagal nang tinatago. Babae. Mas lalo pang nanigas ang lalaki. Parang tumigil ang mundo. Parang sabay-sabay nagbalikan. Ang mga taong nawala sa kanya. Nasaan siya? Isang tanong. Na may halong takot. Agasa. At galit sa sarili. Napapikit siya. Huminga ng malalim. Hindi mo siya kilala. Lumaki siyang akala. Walang ama. Lumaki siyang simple. Public school. Baon na minsan kulang. Pero hindi ko hinayaang. Kulang siya sa pagmamahal. Tumayo ang lalaki. Arang hindi makapaniwala. Naglalakad sa sala. Hawak ang ulo. Ilang taon? 12. Parang may sumabog sa dibdib nito. 12 taon. Ang mga birthday, ang mga unang hakbang, ang unang iyak, nawala siya. Bakit ngayon? Mahina, pero puno ng kirot. Dahil nakita kanya. Napatingin ito agad sa kanya. Noong isang linggo, sa isang hotel sa Makati. May event, may media, may scene na pinapalakpakan. At sa gitna ng lahat, may batang tumingin sa'yo. At tinanong ako, Mama, bakit parang ako yan? Tumahimik ang lalaki. Parang binuhusan ng katotohanan. At ngayong gabi, nasa loob siya ng bahay na ito. Natutulog. Sa kwarto sa dulo. Hawak ang laruan. Na binili mo kanina. Nang hindi mo alam. Para kanino. Isang hakbang ang ginawa ng lalaki. Papunta sa hallway. Pero biglang huminto. Puno ng takot. Hindi ng tapang. Paano kung ayaw niya sa akin? Bulong. Unang beses niyang narinig. Ang takot ng At doon. Sa pagitan ng ilaw at anino, alam niyang ang susunod na sandali, ang maggapa siya, kung ang lalaking iniwan niya noon, ay magiging ama, o isa na namang alaala, na kailangang bitawan muli. Hindi siya agad sumagot, dahil pareho silang tako. Hindi takot sa gali, kundi sa pag-asa. Humakbang siya palapit. Hinawakan ang kamay ng lalaki. Unang beses mula nang magkita silang muli. Hindi niya kailangang piliin ka.
Sapat na maramdaman ka. Tumingin ang lalaki sa hallway, kung saan tahimik ang ilaw, at may pintong bahagyang nakabukas. Doon, sa loob ng kwartong iyon, may batang humihinga ng mahimbing, na may mga mata, na matagal na niyang nakikita. Sa salamin, isang hakbang, dalawa, bawat yabag, parang may tinatapakang alaala. Ang mga taong nawala, huminto siya sa pintuan. Hindi pumasok, parang natatakot. Na kapag nakita niya, mas masasaktan siya. Mula sa loob, may mahinang pagungol. Isang boses na inaanto. Mama. Nanlambot ang lalaki. Parang tinamaan ng kidla. Hindi siya gumalaw. Hindi rin nagsalita. As sa dilim, may maliit na aninong gumalaw. Isang batang babae. Nakapikit. Yakap ang laruan. Mama. Nandyan ka ba? Lumapit siya. Agad. Walang pag-alinlangan. Nandito ako. At sa likod niya, naroon ang lalaking, hindi pa rin makapasok. Pero ang bata, dahan-dahang dumila, at sa unang pagkakataon, nagtagbo ang mata ng ama at anak. Walang paliwanag, walang pangalan, isang tingin lang, at ang batang akala, walang ama. Ngumiti, parang may naalala, na hindi niya alam, kung saan galing. Sa sandaling iyon, bumigay ang lalaking lumuluhod siya. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tako, na baka sa pagmulat ng umaga, mawala ulit ang himalang iyon. At habang nakatingin ang bata, sa lalaking hindi pa niya kilala, bumuka ang bibig niya. Apa, isang salitang, hindi niya kailanman inasahan. Sa pintuan, nakapako siya sa kinatatayuan, dahil alam niyang, sa sandaling magsalita ang lalaki, hindi na ito simpleng pagbabalik, kundi simula, ang isang desisyong, babaguhin ang buhay nilang tatlo. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Parang natako. Nakapag binigkas niya ang isang salita, magising siya sa panagini. Nakangiti lang ang bata. Inaantok. Walang muwang. Parang normal lang ang lahat. Apa. Ulit. Mahina. Ero sapa. Para tuluyang mabasag ang dibdib niya. Lumapit siya. Dahan-dahan. Parang lalapit sa isang bagay, na matagal niyang ipinagdasal. Pero hindi niya inasahang darating. Hindi siya humipo. Hindi pa. Tinitigan lang niya. Ang mukha, ang ilong, ang mga mata, lahat pamilyar. Parang nakatingin siya sa isang buhay na dapat ay kasama siya. Umuko siya sa gilid ng kama. Malayo pa rin. May pagitan. May tako. Matulog ka na. Malalim na ang gabi. Tumango ang bata. Pumikit. Pero bago tuluyang makatulog, mahina itong nagsalita. Bukas. Anito ka pa? Hindi yon tanong. Hiling yon. Napatingin ang lalaki sa kanya. At doon, sa mga matang matagal nang lumalaban, tumango siya. Andito lang ako. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Unang beses. Mahigpit. Parang takot na mawala. Sa labas ng kwarto, nakatayo siya. Hindi makagalaw. Luha. Tahimik. Walang tunog. Lumabas ang lalaki makalipas ang ilang minuto. Isinarado ang pinto. Mainga. Hindi na siya ang Hindi na siya ang lalaking kinatatakutan. Isa na lang siyang ama, na ngayon lang natutong huminga. Alam mo ba, mahina niyang sabi, kung gaano ako natako, na hindi niya ako kilalanin. Lumapit siya. Hinawakan ang dibdib nito. Hindi mo kailangang bumawi agad. Tahimik sila. Magkatabi. Nakatingin sa saradong pinto. Pero sa katahimikan, may tanong na hindi pa rin sinasagot. Anong mangyayari bukas? Kapag nalaman ng mundo, kapag pumasok na ulit ang negosyo, ang mga kamera, ang mga desisyon, at kung kaya ba nilang ipaglaban. Hindi lang ang isa't isa, kundi ang batang. Ngayon lang nila parehong natagpuan. Sa loob ng kwarto, huminga ng malalim ang bata. At sa bawat paghinga niya, alam nilang, wala nang atrasan. Pero hindi pa rin malinaw kung sino ang kailangang magbago at kung sino ang kailangang manatili pagsikat ng araw. Dumaan ang liwanag sa kurtina. Banayad, parang ayaw manggula. Nagising ang bata. Unang ngiti, unang hanak, at nandoon pa rin siya. Nakatayo sa tabi ng bintana. Walang cellphone, walang meeting, walang itulo. Apa, hindi na niya pinigilan ang sarili. Lumapit, yumuko, at niyakap ang anak. Mahigpit. Totoo. Sa pintuan. Nakasandal siya. Tahimik. Inapanood ang eksenang. Minsan niyang inakalang.
Hindi na mangyayari. Hindi na nila kinailangang mag-usap. Walang pangako. Walang paliwanag. Ang desisyon ay naroon na. Sa yakap. Sa ngiti. Sa katahimikan. Sa labas. Naghihintay ang mundo. Ang negosyo. Ang mga mata ng lahat. Pero sa loob ng bahay. May umagang simple. May almusal na hindi perpekto. May batang tumatawa. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na iniwan niya ang dahil ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang iniwan niya noon. Isa na lang siyang ama na pinili. Hindi spoil ang isang babae, kundi buwin. Ang pamilyang matagal nang naghihintay.